sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Father Konsehal Saldi Fababaer, alas 4:11. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window, lets me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine. Naku, mainit pa rin po mga kaibigan. Ha? Kahit na may konting pagula-ulan na lakay. Oo, medyo makulimlim. Pero maalinsangan pa rin. Summer breeze. Isang mainit na hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes. 5 ng buwan ng Mayo, 7 days before election. Yun, Wow. nako. Bumasaw mga kandidato, ha? Yan. Double time, triple time sa kampanya. Laying on the side. At sa ating mga headlines, mga good news, mga kuya, ha? Lalo sa mga drivers sa oil price rollback bukas. The doorstep. Wow, ang laki, ha? 55 centavos ang rollback sa presyo ng gasolina Summer breeze at 65 centavos naman sa diesel kada litro. blowing through the jazz. Pangulong BBM ipinag-utos na bigyan ng hustisya ang mga biktima ng road accidents. DOTR nakatutok sa road safety. Makes me feel fine. Mga abusadong driver binalaan ng DOTR. Lisensya agarang suspendido kapag pasaway sa kalsada. Sweet day. Pangulong BBM kumpiyansa sa paglago ng ekonomiya, trilyong pisong investments pumasok sa bansa. Wow. Mataas na rating ng Pilipinas sa World Press Freedom. Welcome sa palasyo ng Malacanang. In the evening on a Midterm election sa Mayo 12 tuloy. Publiko binalaan ng COMELEC sa fake news na May 10 ang eleksyon. Tama, walang magawa, ano ha? Nanggugulo lakay. Dalawang Chinese nationals na aresto naman sa isang checkpoint sa Cavite. Abay nahuli ng mga baril at mga bala. Dalawang motor bangka nagbanggaan sa karagatan sa Bohol. Dalawang mangingisda patay. blowing through. Bulkang Taal tumaas ang aktibidad sa ngayon. Mas madalas ang volcanic quakes ayon sa PHIVOLCS. Nakon ba naman yan? Bulkang Bulusan, Bulkang Kanlaon, ngayon Bulkang Taal ulit. 15 lugar inaasahang tatamaan ng Danger Level Heat Index ngayong Lunes ayon sa Pag-asa. Kaya pala parang mainit sa ulo, Miss Thea, sa labas. Oo, lakay. Oo, parang masakit sa batok. At ngayon mga kuya, eto na ang good news. Makes me feel Abay, kasado na bukas ang oil price rollback. Batay sa anunsyo ng mga oil companies, 55 centavos ang ibabawas sa presyo ng kada litro ng gasolina. makes me 65 centavos sa diesel at 90 centavos kada litro naman sa kerosene. Ang rollback ay bunsudan ng oversupply sweet day. sa world market at posibilidad na dagdagan pa ng Saudi Arabia ang kanilang oil production at palawakin ang share sa world market. And I come home Epektibo naman na bukas alas 6 na umaga ang bawas sa presyo and you're waiting. sa petroleum products. Yan po ay bukas, araw ng Martes. Oh,
Kaya kung nasa ipa yung gasolina nyo, enough pa. Yeah. Ipagpabukas na. Huwag na muna mag-aircon. Bukas na kayo magpakarga. Huwag pipigain lakay. Feel the arms that reach out. Samantala, nagbubunga na ang mga estratehiya ng pamahalaan sa pagpapalakas sa ekonomiya ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Anya, patunay nito ang pagpasok ng trilyong pisong halaga ng investments na indikasyon ng pagkakaroon ng kumpiyansa ng mga negosyante sa Pilipinas. Dagdag ng Pangulo, patuloy na tinatrabaho ng administrasyon ang pagpapasigla sa ekonomiya kabilang ang paghihikayat sa malalaking investors at industrial projects na mamuhunan sa bansa. Sisikapin rin ng gobyerno na matugunan ang mga problema sa sektor ng agrikultura para masuportahan ang mga magsasaka at mapatatag ang presyo ng pagkain. Through the window, touch me Samantala, aminado si DOTR Secretary Vince Dizon na sira. Sino ang sira, Secretary? Ha? Sira ang kasalukuyang sistema para sa road safety sa bansa. jasmine. Kaya nakatakda ipatupad ang serya ng reforma para tugunan ang dumaraming bilang ng mga road accidents. Sinabi ni Secretary Dizon na ito'y kasunod ng direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tiyaking magkakaroon ng hustisya ang mga namatay at nasugatan sa mga trahedya sa daan sa pamagitan ng pagsasaayos ng sistema. Kaugnay nito ay natasan na rin ni Secretary Dizon ang LTO at LTFRB From the house na maglatag ng mga rekomendasyon para higpitan ang mga patakaran sa operasyon ng mga pampublikong sasakyan at maging sa pagkuha ng lisensya ng mga drivers. Aminado si Dizon na may problema sa implementasyon ng driver's license exam. Tagal na. Gayon din sa practical exam na kadalasan ay simpleng pag-atras abante lamang ang sasakyan ang ginagawa sa mga aplikante ng driver's license. Kaya naman naasahan niya na magiging mas maigpit ang proseso sa pagkuha at pag-renew ngayon ng driver's license bilang bahagi ng gagawing reforma. Paano yung mga angkas driver Ay, mga... na nang-hold up ng restaurant? Uy, wag naman ganun. Pero baka ano lang yung lakay, props. Malay mo, di ba dati pulis na ang ginagamit na uniform? Malay natin, Oo nga, kasi yung nang hold up dyan sa isang Japanese restaurant sa Pasay Road, Makati. Abay, naka-uniform pa ng... Joyride. Joyride? Oo, di ba? Walang Malay mo, yan. props niya yung lakay ng Arbor. Ayan, ganon. Samantala, obligado ng sumailalim sa drug test ang lahat ng PUV drivers sa buong bansa. Ito ang inanunsyo ni Transportation Secretary Vince Dizon matapos ang sunod-sunod na aksidente na ikinamatay ng hindi bababa sa 10 katao nitong nakalipas na mga araw. Ayon kay Secretary Dizon, gagawing regular ang mandatory drug testing at hindi lang tuwing kukuha ng lisensya o magre-renew. Dagdag pa ni Dizon, makikipagtulungan ng DOTR, Land Transportation Office at Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Philippine Drug Enforcement Agency para sa pagpapatupad ng mandatory drug test. Narito si DOTR Secretary Vince Dizon. Today, I will sign a department order ordering mandatory drug testing for all drivers of public conveyance vehicles. Ibig sabihin nun, lahat ng PUV driver ay kailangan mag-mandatory drug test. Let me know everything's alright. Samantala, agad na sususpindi naman ng LTO ng 90 days ang driver's license na mga abusadong driver. The jasmine. Ayon pa rin kay DOTR Secretary Vince Dizon, oras sila ay may makitang ebidensya na umabuso sa kalye ang mga drivers ay otomatikong sususpindihin ng walang investigasyon at hearing. Nanawagan naman ang kalihim sa publiko na kunan ng video ang mga umaabusong motorista at ipost sa social media upang sila ay makilala at makita. Narito muli si Secretary Vince Dizon. I've given the instruction to the LTO and I'm asking our citizens. May nakita kaming i-post sa social media na nag-aabusadong driver, automatic suspendido yan, 90 days yung lisensya ninyo. Walang investigasyon, ang hearing. Pag may nakita kami na may video, na may pruweba,
na umaabuso kayo sa kalye, suspendido kayo. Automatic. Okay? So, and I am asking the media, the public, videoin nyo yung mga yan. I-post nyo. Makikita at makikita din namin yan. Paano sa kung deepfake? Noy. Inimportant talaga Ayan, yung nasa lakay. bagay makita naman yan. Samantala, tinanggalan na ng driver's license ang 78 mga driver na nagpositibo sa random drug test noong Semana Santa. Ito ang kinumpirma ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II. Ayon kay Mendoza, kabilang sa mga nagpositibo ay 13 bus driver, 11 UV Express drivers, 47 tricycle drivers at 2 konduktor ng bus. Kasama rin sa bilang ang lisensya ng driver ng Solid North na sangkot sa malagim na aksidente sa SC-TEX na ikinamatay ng 10 katao. Pinakamaraming nagpositibo sa illegal na droga ay mula sa Region 9. Narito si Attorney Vigor Mendoza. Po sila, and because of that we already revoked their licenses. Revoked na po yan, for perpetual disqualifications na po yan. We noted also the regions, no, kung saan pinakamarami, no? Region 9 ang nag-stand out, no, out of the 97, 55, no? Samantala, negatibo sa illegal drugs at alak ang bus driver. Nanasangkot naman sa aksidente sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX na ikinamatay ng 10 katao, 10 o 11. Ito yung matapos sa sumailalim sa alcoholic breath analyzer test at mandatory drug testing ang driver ng Solid North Bus Transit Incorporated. Matandang patay ang 10 katao kabilang ang 4 na bata noong May 1 sa multiple vehicle collision sa SCTEX na dahil naman para suspindihin ng 30 araw ang operasyon ng Solid North Transit Incorporated. Diba may-ari ng Solid North. Ayan. Samantala, tiniyak ng Department of Migrant Workers ang kaukulang tulong para sa OFW na namatayan ng 5 taong gulang na anak sa malagim na aksidente sa NAIA Terminal 1 kahapon. Kasunod ito ng pag-araro ng isang SUV sa departure area ng NAIA Terminal 1 kung saan 2 ang namatay. Sa isang statement, sinabi ng DMW na tutulungan nila ang naturang OFW na pagpaliwanag sa kanyang employer sa Europe kung bakit hindi siya nakaalis ng Pilipinas. Bukod dito kasamang tutulungan ang nanay ng bata na nasugatan din dahil sa aksidente. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. O mga kuya ha, ayan, tuloy po ang eleksyon sa May 12, araw ng Lunes at hindi Lunes. May 10. Ayan. Never naman tayong nag-eleksyon lakay ng weekend. Sabado, Oo. ayan. Ang eleksyon po ay usually ay second Monday of May. Ayan. Lunes, tatandaan niyo po. Ayan, so wag niyong papaniwalaan yung mga fake news na kumakalat, ha? Ayan. Tuloy po ang eleksyon sa May 12 at hindi po May 10. Correct. At Pangulong Bongbong Marcos, kumpiyansang lalagodan na ang ating ekonomiya dahil pumasok na ang trillion pesos na investment sa bansa. Wow! Sana maramdaman namin, Mr. President, sir. Samantala, 2 Chinese nationals na aresto naman sa isang checkpoint sa Cavite matapos mahulihan ng mga baril at mga bala. Nako, ito naman mahabigan na Bulkang Taal. Abay, nag-aalburuto na naman ngayon. May mga volcanic quakes ayon sa PHIVOLCS. Ang detalye po ng balitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time! Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Aba, Lieutenant Larry Francisco at Kuyang Governor Henry Waminal. Oras ganap ng alas 4:25. Ang Dr. Evelyn Laureta, Dr. Beng Lee at Dr. Isa Suntay, alas 4:35 na. At ngayon, Miss Thea, abay kaugnayan natin ang mayor ng Osami City. Nasa ating linya si Osami City Mayor Henry Indy Waminal Jr.
Abay, mula sa pagka-mayor, gustong maging congressman. Obo. Level up? Yes, level up. Mayor Indy Waminal, sir. Magandang hapon po sa inyo, Mayor. Hi Sir Deo, magandang hapon po. Ayan, magandang hapon na Mayor Indy. Ayan, bakit sa pagka-mayor, city mayor, sir, ay gusto yung maging kongresista sa ilalim po ng bilang kinatawan na isang party list? Actually po, Sir Deo, no, it was a party decision, no, as a way of expanding the reach of yung programs and advocacies ng party po namin. Kasi po yung party list natin, yung Asenso Pinoy po, before it was a party list, it's a regional political party kung saan majority of yung elected officials dito sa province namin of Misamis Occidental are members of. And as part of yung Asenso Pinoy na party, kami po mga officials dito, may mga flagship programs kami dito sa province, such as yung free hospitalization and free funeral services program, yung One Family, One Professional program, na ini-implement na po natin the past years. No? And nakita natin, nakakatulong naman po yung mga programa na to, hindi lang sa pag-develop ng locality namin, pero pati na rin sa pag-uplift po ng mga buhay ng constituency. And tuwing may nakakarinig po actually ng mga programa namin dito na not from Misamis Occidental, not from Usan City, lalo na po pag marinig nila yung free hospitalization, parang lagi nilang sinasabi gusto nila lumipat dito sa amin, sa Ocamis, sa Misamis, para maka-avail rin. And actually, nangyayari po talaga yun. Parang paminsan-minsan may nakikita kami, nalalaman namin na hindi naman taga-amin, pero dito sila nagpaparehistro. Tapos pag natatanong namin, bakit? Sabi nila, parang gusto raw nila ma-avail yung mga programs na namin dito. So bukod sa free hospitalization, Mayor Indy Waminal, sir, sa ilalim po ng Asenso Pinoy Party List, ano pa ba ang advocacy? Ano pa ba ang ginagawa ng iyong party list? Dito po sa locality namin, ini-implement na rin po natin yung One Family, One Professional program. No, kung saan yung layunin nito, every family, meron po talaga tayong mapagraduate na estudyante ng kolehiyo para eventually maging professional siya, is able to find a good job, or if hindi ba makatrabaho, makatayo ng a good business, no, na matulungan naman yung pamilya niya. No, so under this program, ginagawa natin, every beneficiary nakakatanggap po ng 25,000 pesos per semester or 5,000 pesos per month. Para bahala na po siya saan niya magagamit yun. Kung pang tuition ba, pang rent ba po ng mga boarding house niya, pang school supplies po. And it's available po regardless of whether you're studying in a private college or a government college. Kasi nakita naman po natin kahit kung nag-aaral sa public universities natin, no, may gastusin pa rin po silang kailangan i-cover. No? Tapos maliban po dyan, part rin po ng advocacy or pinupush talaga ng Asenso Pinoy is yung peace and order, no, ng different localities natin. So we implement here an all-out support policy sa mga uniformed personnel natin, lalo na yung mga kapulisan. Kasi alam naman po natin, no, na napaka-importante po yung support sa mga uniformed personnel natin. And for them to be able to operate well, so they need resources na hindi naman readily available sa PNP. But yung mga LGUs, like yung LGU Cosamis, have. So, simple bagay, no? Yung pang-gasolina, pang-diesel po ng mga patrol cars. Actually, even po yung patrol cars nila, yung mga patrol motorcycles nila, no? Yung LGU rin po yung nagpo-provide yan. And para masulit naman po nila ito, para mataas yung police visibility, hindi po sila hampered sa pagkilos, tayo rin po yung nagpapagas up ng mga vehicles and equipment nila. Saan pa pong mga lugar ang tinatarget ninyo makalakap po ng boto ninyo, sir? Kasi syempre baka sabihin nila, iba kapag ka nasa Usamis lang, iba kapag kamalakihan na. Actually po, yung unang-una po talaga namin nahihikayat na sumuport at bumoto sa Asenso Pinoy. Yung mga makakasabi po namin mga probinsya po, no? Kasi sila po talaga yung alam na alam po yung mga programa na nandito sa Misamis Occidental na we don't really need a lot of explaining, no, sa kanila. And sila po yung nakikwento ko kanina na when they hear about yung programs namin sa Misamis Occidental, no, they're tempted to like transfer their residency here. So
And as a regional political party, no, tamang-tama naman po dito sa Northern Mindanao, no, yung mga neighboring provinces po namin dito, yung kumbaga nagiging base and yung mga iniinganyo namin na sumuporta sa Asenso Pinoy. But we do not limit ourselves to the provinces nearby po sa Misamis Occidental. Okay, Mayor Attorney Henry Indy Waminala Jr. ng Osami City, sir. Maraming salamat Yes, at po. good luck po sa Asenso Pinoy Party List. Anong number po kayo sa balota? Thank you very much po, Sir Deo. Asenso Pinoy po is number 70 po sa balota. Ayan, Mayor Indy Waminala, maraming salamat at good luck, Mayor, sir. Si Osami City Mayor Indy Waminal, first nominee na Asenso Pinoy Party List, number 70. At speaking of election, na sa ating linya ang chairman ng Teachers Dignity Coalition, Ms. Teya, si Professor Benjo Basas. Ayan. Alamin nga natin kung ano ang preparasyon, ano ba ang role ng ating mga teachers sa darating na eleksyon ngayong May 12, sa susunod na Lunes na. Professor Benjo Basas, sir, magandang hapon po sa inyo. Yes, Sir Deo, magandang hapon po. Magandang hapon sa mga nakikinig po sa atin. Ready na po ba ang mga teachers natin sa darating na eleksyon? At ano po ang role niyo dahil hindi na masyadong matrabaho yata dahil automated na tayo. Hindi katulad nung araw na mano-mano ang bilangan. Opo. No, the same pa rin naman po. No, yan po yung tinatawag natin na electoral board, no, na role, no, na gagampanan po ng ating mga guro. Kung dati po, no, ay tinatawag yan na Board of Election Inspectors o Tellers, no, pagkarangay, no. Ngayon po under the new law, no, which is ito nga po yung Election Service Reform Act, tinatawag na itong electoral board, no. So this is composed of 3 teachers, supposedly, no, teachers po lahat yan, ano po. Na siyang gagampan, ano. Pareho din, no, doon po sa trabaho nung ginagawa dati nung natin, ano, nung meron pang manual elections, no. Ang kaibahan nga lang, siyempre facilitation niya ng boto, mag-aabot ka ng ballot box, ng balota, mag-a-assist doon sa mga botante, ano po, no. Ang kaibahan nga lang, tama si Ma'am, no, hindi na ngayon na magtatali, hindi na ngayon na magtatantos, hindi na magbibilang, no? At lahat po yan, no, mula doon sa counting and doon sa transmission, ano, ng boto, lahat po yan ay automated na. Pero magbabanter mo ba ang teachers ng mga, may mga ballot boxes pa ba? Kailangan pa rin ba yakapin yan? Kailangan ma-secure natin. Gaya nung dati, no? Kasi dati, di ba? Anyway, kahit naman nung dati pa man, no, yung ballot boxes na yellow boxes po na yan ay hindi naman din yan talaga decisive, no? Kasi bago po ilabas yan, ano, nung presinto o nung polling place, ay naibigay na po yan, ano, yung mga kopya niyan, di ba? Meron tayong mga election returns, no? There are several copies of election returns na binibigay po natin, ano, doon sa adman, no? Kung saan, ano. Ang huli niyan ay yung nandun sa ballot boxes. So, yan ay pang ano lang, no? Pantiyak, no? Na lahat po ay accounted, no? Na lahat po ng mga boto ay accounted for. Siyempre, tinitiyak na natin, Lakay, di ba, Sir Benjo, na masasecure ang mga balota ng ating mga botantes. Paano naman ba yung mga teachers? Secured na rin ba yung allowance nila? At saka insurance kasi minsan nanganganib din ang buhay po ninyo. Opo. Opo, kanina sinimulan ko yung pagbanggit, no, doon sa ESRA, no, yung Election Service Reform Act, no. Ito po yung batas, no, na sa batas nung 2016, no, kung saan ay nagkaroon ng malaking pagbabago, no, doon sa gawain, ano, ng election na service. Ano po? Sa pagkatuna, kung dati po, alam po ninyo to, no, Sir Deo, kasi bata pa akong maliit, Deo makalma na, no, si Sir Deo. Na kayo. Maraming salamat po, Professor. Ayan, tama na. Na kayo, may sinasabi. Nakikinig na po dati sa inyo po, ano po, talagang yan po, no, ibabalita na ho yan dati, di po ba, na yung mga teacher, no, ay hindi maaaring tumanggi at maaaring arestuhin, ano, kapag tumanggi, ano po. Ngayon, under this ESRA, ay hindi na po sapilitan
Ang mga teacher po natin ngayon ay may option na, no, kung sila ba ay tatanggapin ang trabahong ito o hindi, no. Although ganon. sa batas din ay priority pa rin, no. Kung may mga teacher na gusto pa rin, willing and able and qualified, no, sila pa rin ang priority dapat, no, ng COMELEC. Pangalawa, yun pong allowance. Tinakda na Ayan, po yung allowance. no, under Magkano? Opo, ito po, no. Well, ang COMELEC po ang nagsasabi, no. Every election ay nagbabago-bago po yung amount nito, no. No allowance po, yung honoraria na tinatawag natin. Magkano yan? For 20,000? election po, ito yung pinakamataas, no. Magkano? At 12,000, ano, para dun sa chairman, ano po, doon po sa kaniyang members ay 11,000, ano, and iba-iba pa, no, pati yung mga support staff ay meron din po, no, na halimbawa yung support staff 8,000 pesos po yan, ano po, no, yung ating honorarium. Tapos tinakda rin po ng batas na hindi na ito pwedeng ma-delay. Ano po, na pag na-delay po ng 15 araw, ayan ay election offense at pwede pong kasuhan ng sino mga naging cost ng delay, no. Yung insurance din po, meron na rin pong insurance, meron na rin legal indemnification if ever, no, may legal assistance din, ano, kung sakasakali po na makakasuhan yung mga guro natin. Taxable daw? Wala na, 12,000 lang. Well, yan yung malungkot, no, na tanong ni ma'am. No, yes, no, although ipinasa sana no, nung nakalipas na kongreso na ito ay tax exempt, no, pero tax exempt. ang nangyari po binito, no, this is one of the earliest veto, no, of the president, ano po. Kaya medyo malungkot, no? Kaya nga po yun po yung ginawa ni Chairman Garcia, tinaas niya na lang yung basis, no, yung base, no, pero taxable pa rin, no? Hindi pa rin nagpaiwan ng gobyerno, meron pa rin doon sa aming honorarium po. Professor Benjo Basas, thank you sir, magandang hapon po and good luck. Yes po. Salamat din po sa inyo at mabuhay po kayo. Professor Benjo Basas, Chairman ng Teachers Dignity Coalition. Samantala sa ating mga reports, pero bago ang report mula kay Leta Narciso Raymond at Paas at Milky Rigunan, pinabulaanan ng COMELEC ang kumakalat na graphic sa social media na nagsasabing ini-advance. Ayan. Ang araw na eleksyon na Mayo adjust daw sa halip na May 12. Sa official statement ng COMELEC ngayong Lunes, nilinaw nila na walang anumang pagbabago sa schedule ng midterm elections. Sabi ng COMELEC, tuloy na tuloy sa May 12, araw ng Lunes mula 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi ang halalan. Nilinaw din ng COMELEC na magkakaroon ng early voting hours mula alas 5 ng umaga. Wow! Hanggang alas 7 ng umaga para sa mga senior citizens, PWDs at mga buntis. Pero babala ng COMELEC ang pagpapakalat ng mali impormasyon tungkol sa halalan na isang election offense. Ayan. Tugis yung mga nagpapakalat na election na May 10 na election, hindi May 12. Samantala, nabigyan na ng sertifikasyon ang mga sistemang gagamitin ng Commission on Elections o COMELEC sa midterm elections sa May 12. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kabilang sa mga sinuri ay ang automated counting machines at iba pang kagamitan na bahagi ng sistema upang matiyak ang kaayusan nito. Narito si Garcia. Lumabas na po yung aming certification na matagal nang hinihintay mula po sa Technical Evaluation Committee at yung international certification natin. Nagpapasalamat tayo sa maganda at favorable na certification na inisyo sa mga sistema na gagamitin po natin. Yan po yung aming ilalagay publicly sa COMELEC website para mabasa naman ng mga experts natin, ng mga iba't ibang interest groups, political parties. But then again, at least kahit na isang linggo bago mag-election, actually nung April 30 pa yan na-receive sa aming PMO, kahit paano lumabas yung ating certification na hinihintay. Patuloy naman ang distribusyon ng mga balota maging ng mga makinang pang-eleksyon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Marami na rin anyang rehiyon ang nagsagawa ng final testing and sealing at wala pang nakikitang major technical issue ang komisyon. Narito muli si Garcia. Madami na pong rehiyon ang nag-conduct ng final testing and sealing. Tinetest ang bawat makina sa bawat presinto ng mga tunay na guro na maglilingkod sa araw ng eleksyon na gumagamit ng 10 tunay at original na balota. So far, very successful. Wala po kaming na-encounter kahit isang technical major issue
Ibig sabihin, maayos ang pag-perform ng mga makina natin, yung mga USB natin, maayos ang lahat. Si Comelec Chairman George Garcia. Babalikan natin ang mga reports. Standby Let Narciso mula sa Malacanang. Standby Raymond. Standby Milky, Edniel, Noche at June Dimacuta. Oras, Miss Thea. Alas 4:50. May dede si Deo, Deo makalma pagtutusan nyo. Mga commercial ayan, wala na kaming oras ha? Papaalam na kami ha. Pagkatapos sasabayin pa tayo ng mga sasama ng tubo ng dila ng mga ito ha. Bakit lakay? Yung una si Professor Benjo Basas. Ang sabi? Na estudyante pala ni Dr. Ruel Aguila ng UP. Ayan, itong si Rex Cayanong. Sama ng tubo ng dila nito ha. Ano sabi lakay? Black and white para on TV, napapakinggan na ako. Samantala Malacanang kinesyon ng pagtuturo ni Vice President Sara sa kagagawan ng kapatid na kongresista. Pagtuturo o pagtuturo? Ano yan? Aris number 14, Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay Miss Thea, binweltahan ng Malacanang si Vice President Sara Duterte sa patuloy nitong pamumulitika. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi na nag-level up si VP Sara sa kanyang diskurso na puro palusot. Tinutukoy ni Castro ay ang pahayag ng Vice Presidente na ang reklamo laban sa kapatid na si Congressman Pulong Duterte ay parte ng political attacks ng administrasyon. Punto ni Castro, inamin at hindi itinanggi ng kongresista ang patungkol sa video. Kaya naman tanong nito, paanong ibibintang sa Pangulo at sa administrasyon ang kagagawa ng kapatid ng Vice Presidente? Dagdag ni Castro, alam ni Congressman Pulong ang batas at ang kanyang mga obligasyon bilang public servant, kaya dapat sagutin na lang nito ang reklamo laban sa kanya. Narito si Yusek Castro. Kung inamin naman po ni Congressman Pulong Duterte, ayon sa kanyang pag-interview, hindi niya tinanggi ang video. Paano ipapahid ng Vice Presidente ang ginawa ito ng kanyang kapatid sa Pangulo at sa administrasyon? Samantala lakay, nagkaroon ng spiritual session si Pangulong Marcos at ang mga miyembro ng kanyang gabinete sa Malacanang nitong weekend. Ayon kay Castro, sa nasabing okasyon na pinangunahan ni Father Tito Kaluwag ay nabigyan ng spiritual guidance ang mga miyembro ng gabinete at iba pang opisyal, hindi lamang para sa kanilang pagsisilbi sa pamahalaan, kundi bilang isang individual. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Di ba sila umusok? Ay, grabe. Maraming salamat, Miss Let. Samantala kasong treason at espionage, irerekomenda laban sa mga opisyal ng Infinitus Marketing Solutions Incorporated. Ayon yan kay Senator Tol Tolentino. I-detalye mo ang balita RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Mr. Mayor, mabigat ang pagkakasala ng mga opisyal ng Infinitus Marketing Solutions Incorporated, kaya narapat na makasuhan ng mga opisyal nito. Ito ang deklarasyon ni Senate Majority Leader Francis Tol Tolentino matapos sumarap sa hearing ng Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones ang mga opisyal ng kumpanya. Ayon kay Tolentino, irerekomenda niya sa kanyang committee report ang pagharap ng kasong treason at espionage laban sa kanila. Ang managing partner na si Paul Lee ay maharap sa kasong espionage bilang isang Chinese national, habang ang mga Pilipinong partner gaya ng kanilang corporate secretary na si Micah Pointon ay kakasuhan ng treason. Ito ay dahil sa pagsabwatan sa dayuhang bansa para siraan ang ating sistema ng gobyerno, maliban pa sa paninira sa mga opisyal ng pamahalaan na kontra sa mga gawain ng China. Sa magitan nito ng kanilang mga tinawag na keyboard warriors o trolls. Sa kabila ng pagtanggi ng korporasyon, kumbinsido pa rin si Tolentino na malaki ang kinalaman nito sa mga naglipa ng disinformation at misinformation na layong siraan na mga kumakalaban sa China. Sabi ni Tolentino, hintayin niya ang pagkilos ng mga law enforcement agencies, ganun din ang Securities and Exchange Commission laban sa kumpanya. Ang Infinitus Marketing Solutions ay inakusahan na kinontrata ng Chinese Embassy upang mag-hire ng mga trolls para ipalaganap ang kanilang interes sa Pilipinas na itinanggi naman ng kumpanya. Pakinggan natin si Senador Tol Tolentino. Active partners, active directors, si Paul Leon.
Tsaka si Maika ba yun? Maika, oo. Sir, pero pwede pang tuition kahit sa Chinese national? He's been doing, he's been an accomplice, more than an accomplice. So, he's functioning as a Filipino, part of a Filipino corporation here. So, espionage probably. Si Senate Majority Leader Francis Tol Tolentino. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, preparasyon para sa ika-4 na State of the Nation address ng Pangulo nagsimula na. Idetalye mo ang balita, RH12 Milky Rigonan. Manang Milky. Kaya at lakay nagsimula na ang preparasyon para sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco na nagpulong na ang mga opisyal ng Kamara, Senado, Office of the President at mga ahensya ng gobyerno. Kabilang dito ang Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Metropolitan Manila Development Authority, Department of Foreign Affairs at iba pa para pag-usapan ang paparating na SONA. Ayon kay Velasco, posibleng umabot muli sa 2,000 ang imbitahan sa SONA gaya rin noong nakalipas na taon. Sabi ni Velasco, ngayon pa lamang ay paplano na ang security preparations para matiyak na maayos at ligtas ang pagdaraos ng SONA sa batasan pambansa. Sa susunod na meeting ng komite, inaasahan na makapagsusumite na ng initial list ang Senado na kanilang iimbitahan. Samantala, sinabi ni Velasco, ilang oras bago ang SONA, maghahalal ng bagong set na mga opisyal ng Kamara sa pagbubukas ng 20th Congress sa July 28. Ako si Milky Rigonan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat ng Milky Rigonan. Samantala, PNP. Ipinapasubpi na ang CCTV ng pananakit ni Congressman Pulong Duterte. Complain at handang bigyan ng proteksyon. Aris number 52, Edniel Parosa. Please come in. Edniel. Lakay, gustong makuha ng Philippine National Police ang kopya ng CCTV ng pananakit ni Congressman Pulong Duterte sa isang bugaw sa Davao City noong Pebrero. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, ito ay para magsilbing ebidensya para sa kasong isusulong ng pulisya bilang turong na sa complainant. Sinabi ni Marbil sa ambush interview sa Camp Crame na inatasan niya si CIDG Director Police Major General Nicolas Torre III para ipasabti ng CCTV footage na una na rin kumalat sa social media. Pero itinanggi ng PNP Chief na sila ang nasa likod ng pagpapaputok at pagpapakalat ng naturang pag-uwala ng kongresista. Nanindigan si Marbil, nagampanin lamang ng PNP ang tulungan ng complainant gaya ng pagbibigay proteksyon dito. Pakinggan natin si General Marbil. Kaya nga ngayon, yun po yung trabaho po ng CIDG Director natin, the Savior na. Sinapi na po natin for the owner to surrender to us. It becomes an evidence test natin sa case po natin. Meron po, ano po ang participation natin? Your instructions sa inyo regarding this case? No, wala po. Kasi there's a complainant. Since may complainant, then we have to file a case. Samantala, Alakay, maikling update sa Armed Forces of the Philippines. Nalala niyo yung report natin na may papalubuging barko na bahagi sana ng balikatan. Ano nangyari? Naunsami itong kasadong maritime strike. Hindi tinamaan? Lumang warship na BRP Miguel Malvar. Bakit? Dahil lang nangyari, naunang lumubog bago pa man tirahin. Ang missile. Ang advance naman niya mag-isip. Bakit? Oo. Nangyari ang paglubog ng lumang BRP Miguel Malvar sa layong 40 nautical miles mula Zambales kaninang 7:20 in the morning habang nakatakda sana yung maritime strike activity alas 12 pa ng tanghali. Paliwanag yung Navy spokesperson Captain John Percy Alcos, napasukan ng tubig itong lumang barko, itong decommissioned na barko. Akala ko. Dahil na rin sa tinawag na RAPSI condition at saka lumubog bago pa man tirahin ng kahit ng missile. Akala ko naman na-delay yung missile. Sabi niya, ayoko magpa-missile. Lulubog ako kusa. Sayang naman. Nagkusa. Oo, nagkusa. Ayan, baka may sumabotahe, binutasan yung barko. Oo, para matubigan. Baka may lumipad na drones dyan. Ay, sumisid na drones. Mas submersible drones ba yan, Lakay? Ayan, okay. Kasama yan, Lakay, doon sa mga kinukulit na tanong kanina, pero naninigan niya AFP na talagang may kalumaan ito. At dahil rap na rin daw yung sea conditions, baka natuluyan nang pasukan ng tubig itong BRP Miguel Malvar. Baliban dyan sa maritime strike na medyo naon siya, tuloy naman ang iba activities na balikatan, gaya ng kinover natin nitong Sabado
sa may Apari, Cagayan, kung saan prenaktis ng mga sundalong Kano at Pinoy kung paano didepensahan ng Northern Luzon mula sa isang amphibious assault na manggagaling sa dagat. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Pero bago ang balitang showbiz ni Miss Josa Cruzat, bati mo natin na happy birthday si Health Secretary Ted Herbosa. Ayan. Uy, binabati ng mga members ng Upsilon Sigma ano nga ba yun? Mga Upsilonians. Ayan. Happy birthday din kay Customs Commissioner Bien Rubio. At ganoon din, happy birthday kay Chief Prosecutor Benji Bermug ng Parañaque, Judge Vic Cabaños mula sa Sandigan Golfers, at happy birthday din kay Congressman Ron Salo at kay ECO President Sergio Ortiz. At happy birthday din kay Prosecutor Rhea Garcia at Dr. Jojo Hyperbaric Bernardo. At ganoon din kay Nonoy Balyon. Oy, paring Noy, happy birthday ha. At kay G. Dimog ng Philippine National Bank. At sa showbiz, Miss Thea. Winwin Marquez tuluyan nang nag-bye-bye sa Oy, pageantry. teka muna, ito baka di magpainom to na emperador. Ayan na. Birthday? Si Very Full, Aishat de Sheriff June de la Cruz. Happy birthday, Kuya June de la Cruz. Ito na nga't lakay, win-win, bye-bye na sa pageantry. Idetalye mo ang balitang yan. Showbiz princess, ang Diyosa ng showbiz, Josa Cruzat. Josa. Lakay at Miss Thea, tuluyan ng tinapos ni Winwin Marquez ang kanyang journey sa mundo ng beauty pageant matapos tanghaling first runner-up sa Miss Universe Philippines 2025. Sa panayam matapos ang coronation night, sinabi ng actress at beauty queen na ito na ang huli niyang pagsali sa kahit anong pageant. Masaya na raw siya sa kanyang narating, lalo na't isa na siyang ina. Lalo na ngayon ni Winwin na itoon ang oras sa kanyang pamilya matapos ang mahabang panahon ng paghahanda at sakripisyo para sa kompetisyon. Matatanda ang unang sumali si Winwin sa Binibining Pilipinas noong 2015 at naging bahagi ng top 15. Noon namang 2017, siya ay nanalong Reyna Hispano-Americana Pilipinas sa Miss World Philippines at naging kauna-unahang Pilipina na kinurunahang Reyna Hispano-Americana sa Bolivia. Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Josa Cruzat. Lakay, makikiramay lang po. Ayan, gusto lang po namin ipagbigay alam ang pagpanaw ni Cristina Palma, asawa ni Mr. Mike Palma ng Yes Dumaguete na nasawi sa kanyang karamdaman noong Mayo 3. At si Ricky Davao, namatay na pala. Ano? Oy, lakay. At yan ang kabawa natin palatuntuan ng Break Time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpus. Mabalansyadong balita susunod na. Henry Urat, Miss K, Karen Oyong. Bye-bye. Mag-ingat tayo.